Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli para sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service Post, mga embahada po yan at mga konsulado sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa ibayong dagat, mapa overseas Filipino workers man sila o mapa non-resident Filipinos. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong makakasama sa araw na ito, Steph Vicente, para sa more or less 30 minutes na mga diskusyon patungkol po sa mga serbisyong binibigay ng ating mga embahada at konsulado sa ating mga kababayan worldwide sa diplomatic relations po ng host country at ng Pilipinas at syempre kalagayan din po ng ating Filipino diaspora saan mang bahagi sila ng mundo. Bago natin na tunguhin ang diskusyon para sa araw na ito ay magpapasalamat na tayo agad-agad sa ating mga kasama sa studio sa Master Control. Nandyan sina Sir Milo Jonella at Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandiyan naman si John Paul Muntad at nasa audio live streaming natin at siya ring tumatayo na executive producer para sa araw na ito. Nandiyan si Drizel Nanyong. So, paano ba nasusubaybayan at napapakinggan ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko? Unang-una po ay tayo ay kasalukuyang napapanood at napapakinggan live sa pamagitan ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-share na lamang po ang ating video para mapalawak pa ang ating reach at syempre mag-like, mag-follow na sa ating page para masubaybayan nyo hindi lamang yung ating mga programa kundi yung mga mahalagang update na mahalaga rin para sa ating mga kababayan abroad. Syempre meron din tayong mga replays at re-uploads sa pamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po ang pangalan. Sa parehas po na platforms, hanapin nyo lamang po para masiguro nyong legit ang page o channel na inyong pupuntahan. Hanapin nyo ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa aking likuran. At syempre, meron din po tayong audio live streaming tulad ng ating nabanggit kanina. Yan po ay sa pamagitan naman ng tinatawag po na Evox PBS Receiver app. So, paano ba ito ma-access? Unang-una, syempre, ay mag-download at mag-install po kayo sa pamagitan ng Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman po pwedeng nakatenga lang sa inyong mga cellphone ang Evox PBS Receiver app, dahil dapat naman tong gamitin, lalong-lalo na kung kayo po ay on the go, pero nais nyo pong mapakinggan ang mga programa ng inyong himpilan at maging ng ating mga kapatid na himpilan under our mother agency, ang Presidential Broadcast Service. At kung kayo naman po ay nakakasagap ng Wi-Fi o kaya may data naman kayo dyan, ay gamitin nyo na po itong Evox PBS Receiver app. At bukod sa mga nabanggit na platforms, mas pinatatag, mas pinalakas ang ating pakikipagtulungan sa United States Agency for Global Media o USAGM para naman po sa tinatawag na shortwave radio.
kung hindi nyo po nalalaman, ay ang ating mga shortwave transmitters po ay matatagpuan sa facilities po ng USAGM na kilala rin po bilang Voice of America o VOA sa Tinang, Tarlac. So nandyan po ang ating mga shortwave transmitters at inyo po nga napapakinggan, nasusubaybayan ang babangon sa makabayang serbisyo publiko sa replays po tuwing araw po ng linggo oras dito sa Pilipinas within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan. Meron din tayong pangalawang set of replay nitong babangon sa makabayang serbisyo publiko tuwing Huwebes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. pa rin po yan. Philippine Standard Time. At narito po ang mga sumusunod na shortwave frequencies kung saan po inyo pong mapapakinggan ang ating programa at maging ang mga programa din under the Filipino service ng ating himpilan. So eto na po yun, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. So ano ba ang ating pag-uusapan para sa araw na ito? Sa edisyong ng babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ngayong araw ng Miyerkules, ika-29 ng Hulyo taong 2026 ay dadalhin po namin kayong muli sa Jordan kung saan tampok ang makulay at mayamang kultura ng Pilipinas sa ika-4 na pong Jerash Festival for Culture and Arts. Sa pamagitan po ng Philippine Pavilion sa Embassy's Pavilion, ipinapakita sa international community ang ganda ng ating turismo. Kumbaga, kasama din po dito yung lalim ng ating tradisyon, ang sarap po, no? Kumbaga ang lasa ng pagkaing Pilipino, mula sa mga paboritong street food hanggang sa mga natatanging produktong lokal. Upang higit nating maunawaan ang kahalagahan ng ganitong uri ng cultural showcase, ay makakasama natin mismo dito sa programang babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa araw na ito ay ang ating isa po sa mga second secretary ng Philippine Embassy sa Amman, Jordan, walang iba kundi si Consul Sheila Marie G. Andales. Consul Sheila, welcome po sa programang babangon sa makabayang serbisyo publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa inyo, Mrs. Steph, at sa lahat ng ating mga kasamahan dyan po sa Radyo Pilipinas World Service. Gusto ko rin pong batiin ang ating mga tagapanood, tagapakinig, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa ngayong araw. Maraming salamat po Consul Sheila for joining us dito sa programa kasi bukod po doon na syempre sa pagbibigay serbisyo directly sa ating mga kababayan dyan sa Jordan ay mahalaga na kumbaga talagang isa sa mga ginagawa talaga ng ating mga embahada sa iba't ibang dako ng mundo ay ang pag-promote ng ating kultura at turismo lalong-lalo na dun sa mga nationals sa host country. So, ito na po ang ating unang katanungan na Consul Sheila. Sa paglahok po ng Pilipinas dito sa ika-4 na pong Jerash Festival for Culture and Arts, paano niyo po nakikita ang papel ng ganitong international cultural events sa pagpapalakas ng ugnayang diplomatiko at people-to-people ties ng Pilipinas at ng Jordan? Okay, thank you for that question, Ms. Steph. No? Actually po, ang kultura ay isa sa mga pinaka-powerful, pinaka-makapangyarihan na lingwahe ng diplomasiya. At sa pamagitan ng kultura, doon po tayo nagkakaroon ng mas matibay na friendship at mutual understanding between the Philippines and, in our case, between the Philippines and Jordan. So doon po napopromote po yung people ties, and at the same time yun po kasi ang nagiging pundasyon ng ating relationship with Jordan. Ang Jerash Festival for Culture and the Arts ay isa
isa pong matibay na plataporma para po magampanan po natin itong layunin na ito na mas maintindihan ng ating mga kaibigang Jordanians ang ating mayaman na kultura, ang ating pamana, ang ating traditions and values. So napakahalaga po nito ang paglahok po natin sa mga festivals po na ito. Matanong ko lamang din po, Consul Sheila, pang-ilang, beses na po ba ng Philippine Embassy sa Amman na lumahok sa Jerash Festival for Culture and Arts? Yeah, during our stay here, no, ito po yung pangalawang beses po natin, no, in my stay here. But previously, may mga instances din po na lumalahok po tayo dito sa mga festival po na ganito. Consul Sheila, siyempre nabanggit na po natin 'no, kahit papaano yung, pinaka-goal, nitong, participation na ito. Pero, paano po ba ito mismo nakaangkla sa mas malawak po, na programa ng cultural diplomacy ng atin pong, pamahalaan? Yes, that's a very good question, no? Actually, the cultural diplomacy programs of the Philippines, ito po ay nakaangkla sa mas malawak na framework which is contained in our Philippine Development Plan. And makikita po natin doon sa plano po natin na ang cultural promotion, no, is, or culture itself is a national, or it is a strategic driver of national development, economic growth, and international engagement. No. So, given that, actually, when we promote our culture, we're opening parang isang bintana, a window. We are giving a window to the Philippines, and we are creating opportunities where people could know more about what we have to offer as a country. And katulad ng mga produkto po natin, katulad po ng mga iba pa po nating mga yung offerings like tourism destination, and this creates demand, interest. It sparks interest, and it creates demand from, okay, of course, in our case, the Jordanians are the host country to visit the Philippines. It creates opportunities for them to invest in the Philippines, to visit the Philippines, and at the same time to buy, to buy our Philippine products. So ganun po yun. So it is again cultural diplomacy, cultural promotion efforts. It's a national driver or a strategic driver for national development, economic growth. So doon po umaangkla itong mga efforts po natin to promote our culture here in Jordan. At dahil nabanggit niyo po no yung tourism ay bukod po sa inyong nabanggit, ano pa po ba yung maaari po natin na kumbaga makuha pa no mula yung makukuha nating benefits sa paglahok natin sa ika-4 na pong Jerash Festival for Culture and Arts para makapanghikayat po tayo no ng kumbaga mga turista, hindi lamang mula sa Jordan mismo kundi siguro no overall mga nationals from the Middle East, kahit na alam naman natin na may mga kaganapan ngayon na sa gitnang silangan. Okay. So, yun ang magandang question po yun. Kasi when we dun sa Embassy Pavilion po natin, dun sa Philippine Embassy Pavilion po natin, no. We don't only provide brochures. We don't only advertise what we have, the tourist destinations that we have. Ang napaka-importante po dito is we create meaningful experiences for those who are visiting us, no. So, meaningful experiences like we have interactive activities, we have Filipino cuisine, malalasahan po nila ang lasa ng ating mga pagkaing Pilipino. We have traditional games, we have a host of other things, no, that would create these meaningful experiences. So those who are visiting, not only Jordanians but also those who are tourists of Jordan, kasi ang Jerash po ay isa po sa mga tourist destination dito sa Jordan, no.
para sa mga turista na bumibisita din sa Jordan at sa Jerash na non-Jordanians, ito po yung kanilang makikita sa ating pavilion. So, the embassy pavilion is open not only to Jordanians but also the tourists, general tourists here in Jordan. So yun po yung nakikreate po natin by our participation here in the Jerash Festival. At bukod po sa turismo, Consul Sheila, tampok din po no yung Filipino heritage and traditions. Kaya ito naman po yung aking sunod na katanungan sa inyo. Paano niyo po pinili kung ilan o kung alin po no kung aling mga aspekto ng ating kultura ang bibigyang diin doon po sa Filipina Pavilion at bakit ito ang sa tingin nyo ay makaka-engganyo po sa international audience? Yeah, napakagandang tanong po yun, Mrs. Steph. Actually, in choosing what we have to offer in the Philippine Pavilion, we actually used two criteria. No? The first one is commonality, and then the second is complementarity. Commonality, ibig sabihin nito, para mas mag-resonate doon sa ating audience yung ibibigay or i-showcase natin doon sa ating pavilion, kailangan natin mag-leverage doon sa commonalities ng Pilipino at saka ng mga Jordanians. Example po niyan would be yung board game po natin na Sungka. Yan, furniture po natin yan. Yung Sungka po, it's a traditional board game of the Philippines. At the same time, sa Jordan po, meron din po silang Mangkala na traditional board game. At ang goal po nito ay maglikom ng pinakamaraming stones. Yun yung winner. So, by introducing this commonality, mas nafe-feel ng ating mga Jordanian audiences na hindi pala nalalayo ang kulturang Pilipino. May shared heritage pala kami. So, mas na-attract, mas madaling introduce sa kanila. Another would be yung chicken inasal po natin, di ba? It's a grilled chicken. Dito sa Middle East, dito sa Jordan, may tinatawag silang shish tawuk, no? Or the judge mashwi. The judge mashwi, it means grilled, no? So, doon pa lang makita nila, meron din pala sila nito. So, they become curious about what we have to offer and mas nalalapit sa kanila. So, that is commonality. And then second is complementarity, no? Complementarity, ang example po nito ay yung tourism offerings po natin. Kasi gusto natin mag-spark ng interest. Di ba? Mas nagiging interesado tayo dun sa mga, hindi ko nararanasan to. Gusto ko maranasan yan. Di ba? Gusto ko mapuntahan yan. Which is a bit, hindi katulad ng mga napupuntahan ko. Or hindi katulad dito ng nakikita ko sa Jordan. So, Jordan and the Philippines complement each other when it comes to tourism. Meron silang religious sites, meron silang disyerto. Tayo naman, meron po tayong mga white sand beaches, meron tayong diving destinations, we have honeymoon destinations, no? So, these are the things, ito yung mga showcase po natin. Gusto nating mag-spark ng curiosity by highlighting what is common between our two nations and what is complementary between our two nations po. At bukod dun sa kasi nabanggit niyo na po yung Sungka 'no, meron din po na bahagi ng Philippine Pavilion na kung saan ay nagtuturo po ng mga simpleng Filipino words at expressions dun po sa mga pupunta po 'no. Paano po nakakatulong yung ganitong interactive na approach sa pagpapalalim po ng cultural appreciation mula po sa mga dayuhan? Yeah, ang gandang tanong din po nun, Miss Steph. Actually, when you speak a foreign language, that creates personal connection to the country, to the host or to the foreign country, no? So, ganun po yung nilalayon po natin. We wanted to create meaningful experience. We want them to have this personal connection sa Pilipinas by teaching them these languages. So, ganun po yung gusto nating yun po yung layunin po natin in showcasing this the languages of the Filipino language and its translation dun sa Jordanian language, Arabic language. Although nakabanggit na po kayo no ng pagkain na fini-feature po diyan po sa Philippine Pavilion ay syempre gusto pa rin po namin malaman tulad nung previous question kung paano niyo po
kung paano po, pinili yung mga Filipino street foods at snacks na inihahain po diyaan sa Philippine, Pavilion at paano niyo po tinitiyak na kumbaga nakakaangkop po ito, sa panlasa po ng mga Jordanian? Yeah, of course, the first, ang isang consideration po natin dyan is we have to respect their customs and their dietary restrictions. So, kailangan halal po lahat ng ating Hmm, isi-showcase na pagkain. That's number one criteria. And of course, pangalawa would be, kailangan yung i-introduce po nating pagkain ay hindi masyadong nalalayo sa kanilang panlasa, the Jordanian palate, 'di ba? So, ano po ba yung mga pagkain na katulad nga po ng sinabi ko kanina, yung grilled chicken, yung inasal, no? mm. Yun po ay hindi nalalayo sa kanilang panglasa. Mayroon po tayong yung ino-offer na mahilig po kasi ang mga Jordanian sa sweets. Kaya pinicture po natin ang halo-halo. And then marami rin po silang dishes na maraming cheese. Yung kunafa, may cheese po yon. Mm. Yung halloumi po nila, okay? Marami po silang dessert na may cheese. Kaya sabi namin, dun sa street foods, maglagay tayo ng cheesy sticks. So, when we introduce cuisine, Filipino cuisine, we have to make sure that it is not far from their not too foreign from the local palate. So yun po yung mga yung considerations na ginawa po natin. Matanong ko lamang po 'no, siguro medyo lalabas lang ako ng konti dun sa Philippine Pavilion 'no, pero, of course, base po sa observation ng embassy 'no, kasi eto mga street foods po 'no, pero Mhm. ano po ba yung mga, iba pang, Filipino dishes na talaga pong, tinatangkilik ng mga Jordanian? Kumbaga yung mga dishes po na laging tinatanong po 'no, Mhm. probably sa mga embassy personnel at maging sa ating mga kababayan na naninirahan o nagtatrabaho sa Jordan? Okay, yeah, that's a very good question. Actually, kung tatanungin po natin sila kung ano yung naalala nilang cuisine or Filipino food, ang number one po lagi na sinasabi nila is adobo. Hmm, Adobo, pansit, lumpiang Shanghai. Yun po yung may recall sa ating mga kaibigan na Jordanians. Especially po dun sa mga Jordanians po na napunta na sa Pilipinas at sa mga Jordanians po na nakapangasawa po ng mga Pilipino. At, Consul Sheila meron din po pala 'no na mga of course, dahil, pinapakita na rin naman po natin diyaan yung ating kultura, yung ating mga cuisine, mga street foods po 'no. Mhm. Meron din of course tayo mga iba pang, Filipino products at kasama na din Mhm. diyaan yung mga tinatawag po na handicrafts. Paano Mhm. po ito nakatutulong sa pagsuporta po 'no sa ating, local industries at posibleng pagbubukas ng merkado para sa mga Filipino products sa abroad? Yeah. Of course, sabi ko nga po kanina, yung Embassy Pavilion po natin, by showcasing these products, we wanted to show them that tayo po ay isang bayang malikhain. Mm. Okay? So, kapag nagustuhan po nila yung ating produkto, of course, that creates demand. And if it creates demand, then the Philippines has to be ready to supply what is being demanded, no? So, yun po yun. We showcase these products. We offer products that are they're very ang tawag po rito, very has good quality and export quality po. And we also partnered with various uh, um, entities, no? Yung HABI, the Philippine Textile Council, partner po natin sila in introducing the textiles and some of their products here in Jordan. So, kung nagkaroon po tayo ng demand at interest po dito, then of course, sunod-sunod na po iyon. Susunod na po yung pag-create po ng more products na yun po would benefit yung ating mga local entrepreneurs sa Pilipinas. Kumbaga itong mga nag-supply ng mga kumbaga yung mga ipinapakita po natin, dito sa Philippine Pavilion, matagal na po nila na dinala, diyaan sa Jordan, itong mga kanilang products? Yes.
Yes, actually, it's part of the, gusto ko rin pong banggitin that we are celebrating the 50th anniversary of our diplomatic relations with Jordan. So, nung February po, no, kumuha po tayo ng mga merchandise from our partners to showcase dun sa mga exhibits. And it has been with us until the end of the year. And in previous years po, may mga kausap na rin po tayo na pinagkukunan po natin ng ating mga produkto na dinadala rito na showcase din po sa mga cultural events po. Na, hindi lamang sa Jerash Festival but in other cultural events here in Jordan. Mm, mm. Dahil of course, open to the public naman po, no, itong Jerash Festival at yung mga yung Filipina Pavilion and of course yung mga ibang pavilion ng ibang embassies diyan. Ano po ang inaasahan nyo naman po, no, from the part of the Philippine Embassy in Amman na turnout at impact ng mga ganitong klaseng events hindi lamang po sa Filipino community diyan sa Jordan kung hindi pati sa mas malawak po na international audience? Okay. Yeah, of course, attendance figures is important, like the daily foot traffic in the pavilion. But most importantly, gusto rin natin mag-create ng meaningful experience for our Jordanian friends. Meaningful conversations that would lead to opportunities for trade, greater opportunities for cooperation. Yun po yung mga gusto po nating maging impact po nitong pakikilahok po natin sa Jerash Festival. And finally, a lasting impression about the beauty of the Philippines. Yun po yung gustong-gusto po natin na makita at madala ng mga bawat bumibisita sa ating pavilion. And speaking of impact ay paano po ba susukatin po, no, ng ating embahada ang tagumpay ng participation ng Pilipinas dito sa Jerash Festival at ano pa ang mga susunod na hakbang ng ating Philippine Embassy in Amman, Jordan upang ipagpatuloy ang ganitong uri po ng cultural engagement? Oh, of course, top of my mind, ang naiisip ko po dyan, pag nagkaroon po sila ng interest and we're able to create meaningful experience for them, then there should be an influx of visitors, Jordanian visitors to our country. Marami pong mag-apply ng visa papuntang Pilipinas among our Jordanian friends. That is one measure. And then secondly, we hope, sabi ko nga kanina, we hope to create meaningful conversations with possible trade partners, possible or Jordanians who are interested in our products, so that it would drive economic growth, and it would help our local entrepreneurs. So yun po yung gusto nating maging isang sukatan. And to your last question kanina, no, ipagpapatuloy po natin ito sa pamamagitan po ng continuously, no, na pag-participate dito sa Jerash Festival, and not only in Jerash Festival but in other festivals and in other opportunities where we could showcase our cultural heritage and create demand for our local products. So yun po yun, Steph. Bago ko po kayo, kumbaga, bago ko po ibigay sa inyo po, no, yung pagkakataon na i-invite yung ating mga magkababayan at syempre iba din na Jordanian nationals para pumunta dito sa Philippine Pavilion. Meron pa po ba mga dapat abangan, no, na cultural related activities na spearheaded po ng Philippine Embassy in Amman, Jordan for the rest of the year, no, para po dun sa mga talagang nakatutok, no, dito sa mga cultural engagements na ito? Yes, of course, as mentioned earlier, this is our 50th, we're celebrating the 50th anniversary of our diplomatic relations with Jordan. And so may mga nakalinya po tayong mga activities for this year, such as of course yung participation po natin sa International Diplomatic Bazaar, yung ating resident performing group which was established last year. They call themselves the Kalinangan Amman. It is a performing group. We'll have series of activities also in their efforts to join us in promoting our cultural heritage. Magkakaroon po sila ng concert, no, this year. So isa po 'yon sa mga efforts po natin. We will be supporting them. And by December, I think may nakalinya rin po na mga na activity sa December featuring yung mga ano po natin, rich Christmas heritage po natin, Filipino Christmas heritage. So those are the three na I think the major that is on the pipeline for us in Jordan.
At syempre eto na po, mag-iimbita na tayo para mas marami pa pong, pumunta 'no, diyaan sa Philippine Pavilion. Nasa inyo na po ang pagkakataon. Go ahead po, Consul Sheila. Thank you so much, Miss Steph. Maraming salamat for this opportunity to invite our Filipino nationals here in Jordan, no? Mga kababayan. Unahin ko po muna ang ating mga kababayan, no? Mga kababayan, samahan niyo po kami sa Philippine Embassy Pavilion mula July 23 hanggang August 2. Samahan niyo po kami sa pag-promote ng ating mayaman na kultura, ang ating mayaman na pamana sa ating mga kaibigan dito sa Jordan and sa mga turista po dito sa Jordan. And of course, to our friends, Jordanian friends, we would like to invite you to come visit us and know more about the Philippines, know more about our traditions, know our commonalities and what we have to offer. We are offering a window to the Philippines through the Philippine Embassy Pavilion in Jerash Festival. So yun po, Ms. Steph, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Consul Sheila. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. God bless din po, Ms. Steph, at mabuhay din po kayo sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po at ating nakasama sa edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa araw na ito, si Consul Sheila Marie G. Andales, ang Second Secretary ng Philippine Embassy in Amman, Jordan. At dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.